Kamusta na, Sagittarius? Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Unahin muna natin kung ano yung patungkol sa relasyon mo, kung ano yung nangyayari. Para sa mga bagong viewers, ito ay timeless reading tsaka general reading. Kaya ikaw na lang magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo ito napanood, yun yung start ng 1 week reading para sa iyo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Aalamin din natin yung patungkol sa iyo, sa buhay mo, sa buhay ng person mo. Kukuha ko ng isang angel number at saka charms. Kung ano yung letter o kaya zodiac sign ng person mo. Ang mga cards ay King of Swords, the Emperor at Ace of Cups. Itong cards para sa relationship, pinapakita na merong person na mas pinapairal yung isip kaysa sa puso. Kasi nagkakaroon kayo ng conversation na nauuwi sa debate. Maybe ikaw ito o yung person mo na kahit nagkakaroon ng debate, malawak yung pangunawa mo sa person mo. Yun ay dahil sa ayaw mo ng argumento o kaya dahil mahal mo yung person mo. Sa career, meron kang mga suggestion o kaya opinion patungkol sa trabaho, pero parang walang narinig yung kasamahan mo or boss. Kasi ang gusto ng person ay sundin kung ano yung pinapagawa. At saka tingin mo hindi naman napapansin yung effort mo sa trabaho. Pero magkakaroon ng changes na pwede kang ma-promote or maiba yung magiging trabaho mo. At kung naghahanap ka naman ng work, yung ina-applyan mo na trabaho, puro seryoso. Ang hinahanap nila yung taong organized, may plano at saka seryoso din sa trabaho. Huwag kang ma-disappoint sa mga naririnig mo sa pag-a-apply. Yung mga magandang oportunidad ay darating sa iyo. Kailangan mo lang magtiyaga na mahanap ito. Sa mga single, ano man ang gender niya, yung makikilala mong person ay lalaking-lalaki yung dating. Kung babae naman siya, parang lalaking kumilos pero babae talaga siya. Alamin muna natin itong additional card mo. Itong The Devil na card, pinapahiwatig na dahil nga meron kayong argumento, magpapatuloy pa din ito. Pero, pinapaalala sa iyo na may mga sitwasyon na kailangan natin magdesisyon sa buhay. Kung kaya mo bang matiis yung mga maling behavior ng person mo. 3 cards na kasi nagsasabi na may person na nagmamanipula. Na ang nagiging sentro sa relasyon kung hindi itsura ay material, kumbaga money. Yung bang pang sariling kapakanan, yung tinutukoy ng mga cards. Ituloy ko na para sa mga single na pagtiyagaan mo yung panunuyo dun sa potential person. 2 cards na kasi yung nagsasabi na matatagalan bago ma-realize ng person na magugustuhan ka niya. Pero maigi na yun para mas makilala mo yung personality ng person. Ito naman yung mystical card para sa relationship. Itong card na ito ang ibig sabihin, kailangan ng pagbabago sa sarili. Yung mga katanungan mo sa buhay, nasa sa iyo na yung kasagutan. Kaya may mga nangyayari sa buhay mo kasi ikaw yung mag-inspire at magiging magandang halimbawa sa kapwa.
Itong card naman na ito ang nagsasabi na kailangan mo ng pause sa buhay bago makamit yung mga hinahangad mo. Kasi kailangan mo munang mag-isip kung ano yung mga dapat na iprioridad. Pahinga muna bago mag-restart. Nasa ulunan ko yung camera kaya pasensya na guys kung hindi pantay yung paglapag ko ng cards. Itong card na ito ang nagsasabi na ikaw yung responsable sa kung anong energy ang pahihintulutan mo na maging parte ng buhay mo. Kung kapayapaan, love, o kaya gratitude. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship. Ang ilan sa inyo, mas may edad sa iyo yung person mo. At saka base sa card, yun yung isa sa dahilan kaya hindi kayo nagkakatugma ng person mo dahil sa mas may edad siya sa iyo. At saka dahil sa tatlong cards na yung nagpapakita na mas ginagamit ng person mo yung isip, hindi siya romantic na person. Pero active pa rin siya sa physical contact. Ito naman yung card mo. Two of Cups, King of Pentacles, at Ten of Cups. Malinaw dito sa mga cards na connected pa rin sa mga naunang cards na yung person mo kasi ay negosyante o kaya maganda yung trabaho niya. At saka ito yung pakiramdam mo na yung person mo, siya na yung soulmate mo. Kasi tinutugunan niya yung mga pangangailangan ng family. At saka dalawang cards na kasi yung nagsasabi patungkol sa soulmate. Napaka-loyal mo at saka swerte yung person mo sa iyo kasi tinutumbasan mo kung ano yung mga naibibigay niyang pagmamahal sa iyo at saka suporta. Sa financial naman, nababalanse mo ng tama. At saka nagkakaroon ng dagdag kita ang ilan sa inyo dahil na rin sa effort mo. Kung magkakaroon ng desisyon or investment patungkol sa financial, sumugal ka man, kailangan kalkulado mo. At kung ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng problema sa financial, yung pamilya mo or loved ones ang higit na makakatulong sa iyo. Pero ang ilan sa inyo, hindi yung financial ang focus, kundi yung relasyon or love. Lalo na kung para sa pamilya. Sa mga single, may potential person na nagkagusto sa iyo, stable na siya, at saka ipipilit niya talaga yung sarili niya sa iyo, nakapag-desisyon na siya. At magiging boto ang pamilya mo kasi itong potential person ay stable na, kumbaga kayang-kaya niya na magpamilya. At saka sa mga single, napaka-importante sa iyo ng blessing or suporta ng pamilya kung aayon ba sila sa makakarelasyon mo. Itong Page of Wands, kung nasa ibang lugar yung potential person or person mo, may posibilidad na bibisita siya sa lugar mo o kaya uuwi na yung person mo. Pero hindi ito magtatagal. Single ka man or nasa relationship, pinapakita rin yung maturity sa person na ito. Kung hindi sa physical, pati na rin sa kaisipan. At saka anuman ang nangyayaring problema sa buhay mo ay mareresolbahan. Marami kang yes na cards. Yung positive at saka makikinabang ka sa sitwasyon, yes ang sagot sa mga cards mo. Sa mga
nasa relationship naman, kung merong problem patungkol sa financial, huwag ito yung maging basihan mo. Magdadala lang ito ng negatibong impact sa buhay mo at saka sa relasyon. Dalin mo ng magaan yung relasyon nyo ng person mo kasi kung siya yung tatanungin, ang naiisip niya ay yung future nyo together. Itong card na ito ang nagsasabi na ano man yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, mas pairalin yung love. Lalo na kung ito na yung ginagawa mo, kailangan mo ipagpatuloy. At saka ipagpatuloy yung conversation at pagkilala sa person. Itong card naman na ito, kung may gumugulo sa isip mo, ipagpaliban mo muna ito. Suriin mong maigi yung sitwasyon kung ano ba yung totoong problem. Naka-4 na cards ka na para sa happy na relasyon at saka happy ending. Ang last card mo naman ay kapareho din sa mga naunang cards sa relationship. Na ang ibig sabihin nito, meron tayong lahat connection sa universe. Yan ay kung pahihintulutan mo na dumaloy sa buhay mo. Katulad ng sinabi kanina na ikaw yung responsable sa love, sa gratitude, at saka kapayapaan. At saka yung mga cards mo, pinapakita na mahal niyo yung isa't isa ng person mo. Kumbaga, malalim yung pagpapahalaga niya sa iyo. Single ka man or nasa relationship. Kapag karelasyon or nakarelasyon mo na itong person na ito, hindi ka basta-basta pakakawalan. Ikaw kasi yung matagal niya nang pinapangarap. Yan yung card mo. Ito naman yung cards ng person mo. Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, at Nine of Pentacles. Nakikita nyo ba guys yung cards? Kahit dito, sweet pa rin yung person mo. At saka kahit dito sa mga cards ng person mo, pinapakita yung financial stability. Itong 3 cards na ito ay patungkol sa success. Sa mga cards mo, pinakita rin yung katauhan niya. Sa kalusugan, ang advice ng mga cards na ito ay kailangan ng pag-iingat sa health. Wala namang problema na ipinapakita pero maigi na advance ka na. Lalo na't ang ilan sa inyo, merong history yung family nyo patungkol sa traidor na sakit. At saka 2 cards kasi yung nagsasabi na healthy ka, kaya ito yung dapat mong ipagpatuloy. At saka kung meron ka mang sakit, hindi naman ito yung magpapahinto sa iyo kasi magkakaroon din ng healing. Pumapabor sa iyo yung kapalaran patungkol sa kalusugan kasi marunong kang sumunod. Sa mga single, itong 3 cards na ito ang nagsasabi na merong darating na relasyon sa buhay mo na makakapagpa-solve ng problem mo sa financial. Ito yung connection na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo na napaka-positive. Wala namang gender na sinasabi dito pero ito yung inilalarawan patungkol dun sa person na konektado sa iyo or magiging connected sa buhay mo. At saka guys, puro kasi pera at good news ang ipinapakita din ng mga cards. Ito muna yung alamin natin, additional card. Itong 9 of Wands, masusubukan yung connection or relationship mo sa person mo. Kasi
kanina ko pa napapansin guys na merong person na nakamasid. Hindi ka naman matatalo sa mga taong gustong sumira ng buhay mo o relasyon mo sa kapwa. At kailangan mong mag-ingat. Huwag ka rin paapekto sa mga sinasabi ng iba or yung feeling concern sa iyo. Hanggat maaari ay umiwas sa negatibong person kasi kahit sa reading natin tinututulan na hindi mo malaman. Okay naman yung reading mo kaya lang dito sa person mo biglang nag-blurry. Yung physical appearance ng person, dalawa yung pinapakita. Merong payat at merong malaman na curly yung buhok. Ikaw yung gusto ng person at saka wala ka namang ginagawang masama dito. At saka ang ilan sa inyo nakadalawang cards na ikaw yung mananalo at pipiliin. Marami kang magandang katangian, abilidad na nagustuhan ng person mo. At pinakita na sa mga tarot cards kung patungkol man ito sa karir mo, sa love, at saka nagustuhan din yung physical na itsura mo. Yung abilidad at saka yung paraan mo kung paano ka mag-isip. Ang ilan sa katangian na nagugustuhan ng person. Kaya wag mong maliitin yung sarili mo kasi marami kang kakayahan na pwedeng ipagmalaki. Yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan ang magsisilbing guide mo para makamove forward ka sa nararanasan mong problem sa present. Itong card naman na ito, kung merong mahirap na sitwasyon, relax ka lang muna, huwag mo munang ipilit. Pangatlong card mo na ito para sa pahinga, para hindi ipilit yung sitwasyon. Alamin naman natin ang angel number mo. Sa relationship, karamihan naman ng cards mo positive Lalo na pagdating sa kapayapaan, long-term na relasyon, at saka yung stable. Hindi lang sa love, kundi pati na rin sa career, sa negosyo, o kaya financial. (991) Believe that the path you are walking is filled with divine light and focus on your soul's mission. Ngayon naman guys, alamin natin yung charms. Papakita kung ano yung zodiac sign ng person mo or maybe zodiac sign mo. At saka, tingnan mo na din kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Thank you nga pala sa mga nanood hanggang dito sa dulo. Ang haba ng reading natin. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Aquarius, Libra, Capricorn, Aries, at Scorpio. Additional na lang ito guys, kung magre-resonate ba hanggang dito. Kasi ang ilan hanggang cards lang nagre-resonate hindi sa mga charms.